Pagdating ng araw. O sa English po, cast your bread upon the waters, for after many days you will find it again. So minsan po, in-stick natin kapag nasa ano tayo, analogy, pagka nasa isang ship tayo, tapos meron tayong tinapay, o yun yung pagkain natin. Yung survival instinct natin, habang hindi pa tayo nakakalaon, ay hindi natin ibibigay yun, o hindi natin itatapon. Pero ano po sabi ng Bible? Sabi po doon, cast your bread. Yung instinct po natin, parang hindi siya okay. O bakit natin itatapon yun? Lalo na kung walang-wala na tayo. Lalo na kung yung kapirasong tinapay na lang po na yun yung meron tayo. Sa panahon po ni Solomon, yung bread po, kinoconsider yun na food, provision, at saka yun po yung talagang source ng pagkain nila nung araw, no? Kaya pag binigay po natin yun, hindi po siya magandang isipin, parang lugi ka, ganun. Pero hindi po, ano pong sabi doon? Yung paghagis po nun, may kapalit po yun, no? Ang sinasabi dyan, after many days, you will find it again. O sa ibang translation po, you will see. Parang tinatanim po natin yung tinapay na yun, no? At hindi lang po yung basta ibinibigay natin ng wala lang. Isa po yung uri ng pagtitiwala sa ating Panginoon na nagbibigay ng lahat sa buhay natin. Trusting God when we release, or yung choice natin lagi, lalo na kapag yung tinapay laging nasa kamay natin, panatag tayo sa current situation natin. Pero the moment na binitawan natin yun, pinagkakatiwala po natin lahat sa ating Panginoon. So ganun din po, yung sabi doon, yung seed on the grounds, meron tayong inihintay na ani. No, sana hindi lang tayo nagbibigay dahil meron siyang transactional effect sa buhay natin, no. Si Lord ever since faithful siya sa atin. So hindi yun mababawasan yung glory ni Lord kung magkano yung binibigay natin. Kundi tayo po yung tinetesting natin yung sarili natin sa pagbibigay at pagtitiwala na ang Diyos ang magpo-provide sa buhay natin at sa pang-araw-araw natin. Kuha niyo po? Kapag nagbigay tayo sa church, sa mission, sa mga nangangailangan, hindi po natin sinasayang yung bread o yung inahagis natin, no? Ginagawa natin itong seed para magpatuloy po yung mga gawain natin sa extension ng ating simbahan at ikalulugod ng ating Panginoon. So, hayaan niyo po ako na ipanalangin ating mga higa po. Hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, Lord, na ibinigay niyo po sa bawat isa, Lord. Lord, I pray na kung ano man po yung laman ng aming mga ikaw po, Panginoon, tuluyan niyo po kaming pagpalain, Panginoon, at nawa, Lord God, na lahat ng ito ay magamit, Panginoon, para sa ikaw, Lord God, ng iyong kaharian dito sa lupa, Lord God. Palain mo ang bawat isa, Lord God, ang bawat isang may kakayahan, Panginoon, ganun din yung mga kapatid namin, Panginoon, na ngayon, Panginoon, na dumaranas, Panginoon, na financial crisis, Lord God, kung ano man po yung pagsubok, Lord God, sa buhay namin, Panginoon, tulungan na ikaw po, Lord God, ang magbigay sa amin ng kalmadong heart, Panginoon, at patuloy na magtiwala, Lord God, sa mga kaya mong ibigay sa buhay namin, Lord God. Patuloy ko din nadalangin, Lord God, yung mga susunod pang gawain namin sa araw na ito, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay mataniman, Panginoon, ng mga seed, Panginoon, para sa ikaunlad ng buhay namin at sa ikapupuri, Panginoon, ng iyong pangalan, Lord God. Ito po ang aming samadalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoon, salamat po sa mga kaloob na ito na patuloy niyo pong ginagamit, Panginoon, para po sa expansion ng kingdom mo dito sa lupa, Panginoon. Patuloy po naming dalangin, Panginoon, yung aming mga puso ay tunay na matuto kaming magbigay sacrificially, Panginoon, and cheerfully, Panginoon, sa gawain mo, Diyos. Lagi mo po kaming i-remind na mga pagpapala na meron kami ngayon ay hindi po sa amin galing. Ito po ay galing lamang sa iyo, Panginoon. We continue to acknowledge, Panginoon, ikaw po ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng bagay, Panginoon. Pagpalain niyo po mga kapatid ko, Panginoon, sa pag-aaral po namin ngayong umaga, dalangin po namin ang pagtuturo ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po. Patuloy ka natin pupurihin, sasampayin sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. So, magandang umaga po sa ating lahat. May mga bagong mukha akong nakikita. I-welcome po natin yung mga bago po nating kasama sa umagang ito. Pwede nating patayuin. Yung Cedric, kilala na natin yan eh. Si Ma'am. Ano pong pangalan nila? Sheila. Misis po ni Cedric. So, welcome po natin si Ate Sheila. So, welcome po sa bahay. Meron pa ba? May bago pa ba? Bagong balik, bagong gising. Wala. So, dako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So muli po, isang pinagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Masaya po kami na makasama yung bawat isa sa lugar na ito. Parami na tayo ng parami. No? And for sure, masaya din po yung Panginoon na makita yung bawat isa sa atin. Masaya ba kayo makita yung katabi nyo? Amen. Parang hindi. Ngitian mo nga. Hindi mo nga pinansin kanina yan eh. Ngayon po, dadako tayo sa pakikinig ng salita po ng Panginoon at sa oras po na ito, inaanyayahan ko po yung bawat isa na ibigay natin yung full attention natin sa pakikinig. Very interesting po yung pag-aaralan natin ngayon. Atin po itong pakinggan at atin itong isabuhay. Simulan po natin sa isang panalangin. Tayo po natin yung muko. Panginoon, salamat sa iyong salita na aming pagsasalusaluhan sa umagang ito. Dalangin po namin ang iyong pong pagtuturo sa aming Lord God. Binubuksan po namin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, patungkol sa katotohanan, Panginoon, na nais niyong ituro sa amin. Nawa, Panginoon, sa paglabas po namin, meron kaming bagong may-a-apply sa aming mga buhay. Maraming salamat po ang pagbabagay mo po mula lamang sa iyo. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yung pag-aaralan po natin, magmumula siya sa aklat po ng Marcos, chapter 16, verse 15 to 16. Sa mga may Biblia po, makipagbukas po kayo sa akin. Marcos, chapter 16, verse 15 to 16. Marcos chapter 16, verse 15 to 16. Marcos chapter 16, verse 15 to 16. Basahin po sa English. Wait lang. Nasa Matthew pala ako. So yan, sabi po dito, and he said to them, go into the world and proclaim the gospel to the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned. Pinagpala po ng Panginoon yung pagbasa ng kanyang salita. Sa Tagalog, humayo kayo sa sanlibutan at ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng nilalang. So yung title po ng pag-uusapan natin ngayong umaga ay Evangelism Made Simple. Evangelism Made Simple. Ibig sabihin po gagawin natin mas simple yung pag-abot sa mga kaluluwa po sa ating paligid. So yung binasa nating talata, ayan po yung huling utos ni Jesus bago po siya bumalik sa langit at umupo sa kanang bahagi ng Ama. Pamilyar po ba tayo sa salitang evangelism? Pag sinabing evangelism, tayo po, pamilyar ba sa atin to? Para sa mga hindi po, yung evangelism, ito yung pangangaral ng mabuting balita sa mga tao. Ito yung nakikita nyo lumalabas as nag-share ng Word of God. Yung po ay evangelism. At ayon po sa binasa nating talata, yung evangelism o yung pagbabahagi po ng ebanghelyo, hindi siya optional para sa isang Kristiyano. Ito ay utos ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, utos yan sa'yo.
At pag-utos, anong dapat gawin? Kailangan nating sundin. So, hindi lamang po ito gawain ng pastor, hindi lang siya gawain ng evangelism team. Ito po ay gawain ng isang ministry o ng isang Kristiyano. Tungkulin po ito ng bawat Kristiyano. Sabi nga ni Jesus, humayo kayo sa buong sanlibutan. Hindi niya sinabi na humayo yung mga pastor o yung mga misyonaryo dyan, humayo kayo. Kundi lahat, humayo kayo. Kayong mga nagkiklaim na mga Kristiyano tagasunod ko, humayo kayo sa buong sanlibutan at imangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Ibig sabihin po tayong lahat kasama dito. Sabihin mo nga kasama ako dito. Wala pong exempted sa atin. So dito pa lamang po makikita natin na wala pong Kristiyanong hindi evangelist. Walang Kristiyanong hindi evangelist. Ma-identify po natin ang isang Kristiyano kapag siya po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Akala ko masasabi natin Christian pag na-attend ka na ng church. Pag active ka sa church. Hindi po pala. Akala natin matatawag tayong Kristiyano dahil complete yung attendance natin. Hindi po. Ayon sa pamantayan ng Panginoong Hesus, tayo ay matatawag na Kristiyano pag tayo ay sumusunod sa kanyang utos. At ano po yung utos niya muli? Ipahayag natin yung kanyang Ebanghelyo. At alam ko po karamihan sa atin struggle sa area na to. No? Natatakot tayong magbahagi, natatakot tayong mag-share kasi takot tayong ma-reject. Takot tayong masabihan ng hindi maganda. Pero ang mas malala po, hindi tayo makapag-share kasi ikaw mismo, yung buhay mo mismo ay hindi totoo sa binabahagi mo. Mahirap nga naman ibahagi yung bagay na hindi totoo sa'yo. Tama? Now, kung ikaw po mismo yung pasimuno ng kabuktutan sa lugar, wala talaga maniniwala sa'yo sa i-share. Kahit gaano ka pa kasincere, walang maniniwala sa'yo. Sabi po ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yan, si Pablo. Hindi siya nahihiya dun sa sinishare niya na salita ng Diyos. Kasi naniniwala siya na dito maliligtas ang bawat isa sa atin. Now, kung ganito po kahalaga ang gospel, ang ebanghelyo ng Panginoon, ang tanong sa atin, paano ba pinakamabisang ibahagi yung ebanghelyo sa panahon natin ngayon? Paano ba siya i-share? Paano natin siya i-share sa iba? O paano natin ipapahayag yung salita ng Diyos sa iba? Lalo na po sa ating mga Pilipino, yung konteksto nating mga Pilipino. So, tutulungan po tayo ng Panginoon ngayong umaga, paano natin siya may babahagi? At hangarin natin na pagtapos nitong araw na ito, meron tayo kahit isa man lang na masyashare na salita ng Diyos. So ayon po sa survey, marami pong pag-aaral sa Amerika, sa Asia, at maging dito po sa Pilipinas na nagpapakita ng iisang malinaw na pattern. Sabi po sa survey na yon, 8 sa 10 tao ang lumapit kay Kristo dahil naakay sila sa personal na imbitasyon ng kaibigan o kamag-anak. 8 dun sa 10 tao na yon, nakakilala sa Panginoon kasi in-invite sila nung kamag-anak, nung kaibigan nila. At yung 2 dun sa 10 na yon, siguro umattend lang dahil malaki yung event, maganda yung programa, o sikat yung preacher, o merong social media campaign. Pero po, kung dahil sa isang tao na nagmalasakit na lumapit, nag-invite at nagpakita ng pag-ibig, may mga tao po na kumilala sa ating Panginoon. Ngayon yung tanong sa atin dito, sino sa atin dito yung nandito ngayon na imbitahan sila ng kamag-anak, kaibigan, taas kamay? Yung in-invite sila ng kamag-anak nila, kaya sila nandito ngayon. Wala? Wala? Paano kayong matin? No? Kung isipin po natin, napaka-Pilipino yung approach na yon, yung pag-i-invite sa kamag-anak. Kasi tayong mga Pinoy, very relational tayo. Family-centered, tsaka pakikisama-oriented. Hospitable nga tayong mga Pinoy. Mas nakikinig tayo sa mga kaibigan natin, kamag-anak, at sa mga taong pinagkakatiwalaan natin kaysa sa poster, sa announcement, o sa stage preaching. Kaya po hindi nakakapagtaka na ang isang pinakamakapangyarihang paraan para tayo po ay makapag-evangelize dito sa Pilipinas ay tinatawag na relationship evangelism. Relationship evangelism. Ibig sabihin, meron kang relasyon. Dito po natin makikita na ang tunay na paglago ng iglesia ay hindi sa pulpito, kundi sa pagiging intentional ng bawat isa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos.
Hindi po lamang sa mga mangangaral, kundi sa bawat ordinaryong Kristiyanong may pusong nagmamahal. Ngayon ang tanong sa atin, marunong ba tayong magmahal? Marunong ba akong magmahal sa aking kapwa? Alam niyo po, sa isang church, maaring mahalaga po yung programa. Maaring mahalaga yung activities, yung mga seminars and events. Pero sa karamihan po ng pagkakataon, nagpapanatili lang siya ng iglesia, pero hindi siya talaga nagke-create ng mga taong sumusuko, sumusunod sa Panginoon. Ang tunay na paglago po ay nangyayari kapag kayong bawat miyembro ay nagiging saksi. Sabi nga po dito. Ang tunay na paglago ng isang iglesia, nangyayari yan kapag kayong bawat isa sa atin ay nagiging saksi. Ibig sabihin, witness. Nagiging witness ka ng kabutihan ng Panginoon. At para daw mangyari ito, merong dalawang bagay na kailangan malinaw sa ating puso. Una, kailangan meron kang malalim na malasakit sa nawawala. Malalim na malasakit sa mga nawawala. Kagaya po ng puso ni Jesus. Sa Mateo chapter 9 verse 36 to 38, nakita natin doon yung pag-ibig ni Jesus para sa mga taong naliligaw, sa atin, sa katulad natin. Pangalawa, dapat meron kang malinaw na kaalaman paano nga i-share yung Word of God. No? Paano nga ba tayo mag-share kung hindi tayo marunong mag-share? So ngayon, ituturo sa atin ngayon ng Panginoon yun. Maaring marunong tayong magmahal, pero hindi tayo educated paano mag-share. Mahirap pa din kung ganun, no? Kailangan pareha sila. Meron kang pusong nagmamahal at educated ka rin, train ka din paano magbahagi ng salita ng Diyos. At dito papasok yung mensahe natin. Evangelism made simple. Gagawin siyang mas simple, hindi komplikado, hindi nakakatakot, hindi pang specialista, kundi simple lang. Paano magiging simple ang evangelism? Ito po ay araw-araw na pamumuhay bilang isang Kristiyano. So meron akong 7 step ng effective evangelism. At tingnan natin po dito mula sa 7 na to. Paano natin ito ma-apply sa ating buhay. So una, pabasa nga po ko, 1, 2, 3. Maging isang iglesia na nagmamahal at nag-aalaga. Bakit po ito mahalaga? Isang step po to para tayo makapaghikaya, makapag-anyaya sa ibang kaluluwa. Bakit ito mahalaga? Sabi ni Jesus sa John 13:35, sa pamamagitan nito, nandiyan ba? Sa pamamagitan nito, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So, hindi po doktrina yung makikita sa atin ng mundo. Hindi yung tamang worship o yung ganda ng worship, kundi yung pag-ibig sa isa't isa. Meron ba tayong pag-ibig sa isa't isa? Tingnan mo yung katabi mo, yung nasa likod mo, yung nasa harap mo. Mahal mo ba talaga yan? Bilang pamilya. Kapag daw po ang isang iglesia ay malamig, judgmental, at ang mga member ay chismosa, mga walang malasakit, sa tingin niyo po ba may maniniwala sa atin? Nagsisiraan, nag-aaway-away. Wala. So, sa totoo lang po kahit isa walang maniniwala sa atin. Kaya isa pong maaring makita nating dahilan bakit ang hirap nating humikayat sa iba. Kasi maaring yung church may ganun. May nakikita sa simbahan na ganun. Nakikita nila sa church na hindi sila genuine, magkakaibigan sila pero mga plastic, nag-aaway-away, nagsisiraan, sila yung nagsisismisan. Di po ba? Walang maniniwala sa atin. Paano sila maniniwala sa atin kapag marunong tayo magmahal sa isa't isa? Sabi po dito, kahit anong evangelistic events yung gawin natin o i-conduct ng isang church, kapag kayong miyembro nito ay walang pag-ibig sa isa't isa, walang maniniwala sa atin. Nakakalungkot po, may narinig ako before na kayo-kayo na lang yun na dyan, nag-aaway pa kayo. Kailangan po natin ayusin yung mga kapatid. Paano natin ilalapit yung mga nawawala sa Diyos kung tayo mismo nagkakagatan, sabi nga sa Galatia ni Paul. Mauubos kayo kasi nagkakagatan kayo. Paano tayo lalago? Paano makakilala sa Panginoon yung mga kapitbahay natin? Kung dito sa church, hindi po nakikita yung pagbabago.
Isa pong malaking hakbang na kailangan natin ayusin sa ating iglesia ay matuto tayo magmahalan, tanggapin ang isa't isa at unawain at magpatawad. Agree po ba kayo? Tingnan mo yung katabi mo uli. Kilala mo ba sa pangalan yan? Siyempre, magkakapit-bahay tayo eh. No? Pag nababati mo ba yan? Kanina, nabati mo. Pag nakakasalubong mo sa daan, anong approach natin? Lilipat sa kabilang kalye. No? Yan na naman siya, oh. Kwento na naman yan. Iwasan ko na lang, no? Alam niyo po, yung pagbabagong ninanais natin sa lugar na ito, maging sa mga tahanan natin, yung gusto nating mangyari dito sa Bambursa, pwede pong mangyari yun kapag ka nagsimula po yun sa pamilya natin dito sa church. Pag pinagbuklod-buklod po tayo ng Panginoon sa lugar na ito sa pag-ibig, makikita tayo ng mga tao sa labas at maniniwala sila sa babahagi natin. So tayo pong lahat, bawat isa sa atin, pinagbuklod-buklod tayo ng Panginoon dito sa lugar na ito na magkakaiba yung ugali natin. No? Kasi magkakaiba tayo ng paraan kung paano tayo pinalaki. At normal talaga sa isang magkakaiba ng ugali, nag-aaway-away, nagtatalo-talo. Pero dapat po nating matutunan na maging mapagkumbaba sa isa't isa. Dapat natin matutunan na kahit nakakainis yung ugali niya, matuto tayo magpatawad, magmahal, umibig at umunawa. Kasi yung church po na ito, hindi siya lugar ng mga perpektong tao. Tandaan po natin ito. Ang church po ay hindi lugar ng mga perpektong tao. Ang church po ay lugar ng mga taong sugatan din na nangangailangan din ng pagmamahal. Kaya anong application natin dito? Kilalanin natin yung bawat isa sa kanilang pangalan. No? Magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa bawat isa. Matuto tayong makisama at matuto tayong makiramay. Sabi nga dito, mag-imbita sa bahay. Makipagkwentuhan at makipagkaibigan at kumain sa loob ng bahay. Invite nyo rin po kami pag meron po. No? Ang isang mapagmahal na iglesia ay isang magnet ng mga nawawala. Yan, magnet siya ng mga taong nawawala. So yan po yung una. Kailangan ng iglesia natin marunong magmahal at mag-halaga. Pangalawa, paano tayo makakapag-evangelize? Gumawa tayo ng listahan ng mga taong gusto nating maligtas. Bakit kailangan ilista? Isulat yung pangalan. Kasi ang evangelism po mga kapatid, intentional siya, hindi siya random. Hindi yung kung sino lang makita mo siya mo. Hindi po. Pinaghahandaan po siya. Hindi po siya isang upuan para makuha natin yung isang tao. Ang evangelism po, pagbabahagi ng salita ng Diyos, ay malaking gawain at pagkilos ng Panginoon. Nangangailangan po ito muna ng dibdibang panalangin. Dibdibang panalangin. Ngayon po, sa darating na Sabado, meron tayong gagawing prayer walk. Kung saan yung buong iglesia po, lalabas tayo, iikot sa Bambursa, ipapanalangin natin yung bawat bahay ng mga nandoon po, yung mga kapitbahay natin doon. Mananalangin tayo doon, hihingi natin sila ng kapatawaran sa Panginoon, nilalapit natin sila sa Panginoon para mahanda yung kanilang mga puso. Yung prayer walk po ay preparation bago tayo lumabas at mag-share ng Word of God. Sa prayer walk po, may mga bahay tayong makikita dyan na pwede na nating ipanalangin sa Lord. Gawin nating target. Ay, itong bahay na target ko to. Sulat na natin. No? Ilista na natin yung mga pangalan nila. At simulan natin silang ipanalangin. 5 to 8 person pwede na po yun. Kung meron tayong pamilya, kaibigan, katrabaho, kapitbahay, kaklase dyan, no? Sulat natin yung mga pangalan nila sa papel. Lagay natin sa Bible natin. Lagay natin sa wallet natin. Para araw-araw, maaalala mo na kailangan mo ipanalangin ito, mga kaluluwa to. So muli po, evangelism, kailangan intentional siya. Hindi siya random. Baka isipin nyo, yung pag-share lang kahit sino ma-share nyo. Hindi po. Ayun, yun yung pangalawa. Gumawa tayo ng listahan ng mga taong gusto nating maligtas. Pangatlo, syempre, pagka inilista mo sila, anong gagawin mo? Ipapanalangin mo sila araw-araw. Sabi ni Pablo sa unang Korinto 3:6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Hindi ko po alam kung mag-a-agree kayo, pero bawat isa sa atin dito, hindi siya aksidente nandito. No? Lahat po tayo bunga ng panalangin ng mga taong ginamit ng Diyos para tayo makarinig, no? At tumanggap sa Panginoong Yesus. Now, to share po yung aking testimony, nung una,
nung una ko nasaksihan yung gawain ng Panginoon dun sa court, meron na akong curiosity sa isip ko kung ano yung ginagawa nila. Kasi wala pa akong background dun eh. Hindi ko alam yung mga bagay na yun. Pero alam ko dati, may kumakatok pala dyan din na Bible study ng mga babae, tapos tinataguan namin. Tapos yung nagkasunog, dun lumipat yung gawain, di ba? May worship kayo dun sa kupo. Ako curious ako sa mga ginagawa nyo nung panahon po na yun. Di pa ako nakadala ng ganong gawain. Pero deep inside sa puso ko, meron siyang void na gusto kong malaman. Is something na gusto kong malaman dito sa ginagawa nila, sa mga taong ito. And I believe hindi po yun aksidente. No? Meron pong nanalangin para sa akin doon, nung oras na yun. Tapos yung moment na kinausap ako ni Pastor, no? Tina-Sunday yan nun, alam ko kinabukasan yun eh. Nung nakita niya ako sa likod ng truck. Kasi umusosyo ako sa inyo eh. Hindi para manghingi ng lugaw ah. Nakikita ko talaga kayo kasi nagkakantahan kayo sa may pangangaral salita. No? Curious ako. Tapos noon, in-invite ako ni Pastor. Kina-Sunday yan noon, pumunta agad ako. Nag-long sleeve pa ako noon. Talagang yung long sleeve ko yung maluwag. Yung pang-tatay. Kasi akala ko pang-baptist yung yung approach niya. Tapos nagmano pa ako kay Pastor noon ng araw. Tapos after noon, yun nagpatuloy na po tayo sa Panginoon. So, pinento ko yun para lang maging clear na hindi po ako sa mga inasal na born again. Nakatulong po yun para mapanatili ako, pero yung pamilya, yung pag-ibig sa pamilya po, yung talagang na-witness ko. Nakita ko naging genuine sila sa isa't isa. May kakaiba sa isang pamilya ng Diyos. So, muli po doon sa bagay na yun, no? Hindi po tayo yung magliligtas. Although pwede natin silang ipag-pray, pero hindi tayo yung magliligtas. Ang Diyos pa din po ang magliligtas. Kaya sa ating pong paghahayo, sa pag-share natin ng Word of God, ipanalangin natin, no? Na ngayon pa lang bigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos makapagbahagi. Huwag na natin antayin yung Friday o yung Saturday night sa prayer walk. Ngayon pa lang pag-pray natin. Bigyan mo ko, Lord, ng pagkakataon para i-share dito sa kapitbahay si Jesus. No? Bigyan mo ako ng karunungan, Lord. Bigyan mo ako ng tapang. Ihanda mo yung puso nila. No? Pwede na po natin silang ipanalangin. Para sa oras po na mag-share tayo, hinog na yung mga puso nila. Ako nagulat talaga ako sa ginawa ng Panginoon dun sa nanay ko. Although yung nanay ko, lagi ko talaga siya pinagpipray nung nakilala ko sa Panginoon. Kasama yan sila nanay, sila tatay noon pa. No? Tapos in-invite ko siya, sabi ko, swimming, sama ka. Nung una, hesitant pa siya kasi porket swimming, sasama ka. Diba? Nakakahiya nga naman. Pero nagulat ako nung sumama siya, nagpabaptize pa siya. Nagpabaptize pa talaga siya. Ibig sabihin talagang hinog na siya doon sa panalangin. Matagal na siyang ini-invite, lalo na yung Nanay Gina. Tagal niya nang pinupunta sa tindahan niya dati. Attend ka. Tapos pinagpipray siya palagi sa church. Ganoon din sila tatay, nanay. Kaya nung nakita sila ni Ma'am Marina, di ma-contain ni Ma'am yung emotion niya eh. Kasi ang saya nga naman makita yung bunga ng panalangin mo. No? Matagal mong pinagpipray, nandito na ngayon. Dating matigas, ngayon nandito na. Kaya encouragement ko po sa bawat isa, huwag tayong sumuko na ipanalangin yung bawat isa. Bawat pamilya, lalo na itong gumbursa. No? Kasi meron pong magandang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi nga po dito, ang panalangin ang nagbubukas ng pinto na hindi kayang buksan ng talino at galing. O, panalangin pa rin talaga yung pinaka-importante. Pang-apat, pito po ito. Pang-apat, ipakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. So, hindi sapat na nagmamahalan tayo dito sa loob, kailangan ipakita din natin sa iba. Meron nga tayong kasabihan na hindi nila pakikinggan yung sinasabi mo hanggat hindi nila nararamdaman yung pagmamahal mo. Agree po ba kayo doon? No? May mga tao talaga na madadala mo sa Panginoon bukod sa panalangin sa kanila. Kailangan maparamdam mo sa kanila na mahal mo sila. Paano natin ipaparamdam sa iba na mahal natin sila? Una, bisitahin natin. Pwede natin silang bisitahin sa mga bahay nila. No? Lalo na yung mga taong laging mag-isa, yung mga walang kaibigan, mga feeling isolated. Kailangan po nila ng pagmamahal. Dapat makita yun sa bawat isa sa atin. Ano pa? Tulungan. Kapag may pagkakataon tayong tulungan yung bawat isa o yung kapitbahay natin na nangangailangan, pera man yan o oras, huwag natin ipagkait, no? Ibigay natin sacrificially. Kasi ang pag-ibig po ay sacrificially. Ang pag-ibig hindi lang ikaw yung nagbe-benefit, kundi yung ibang tao.
oras, yung kung kailangan ng oras para tulungan, ibigay natin doon sa kapwa natin. Huwag tayong mag-aalinlangan, lalo na kung ginagawa natin ito para sa Panginoon. Pangatlo, matuto tayong makiramay. Hindi ko na pala naisulat. Matuto tayong makiramay. No? Ako po nagpapasalamat personally sa mga membro po dito na iglesia na kapag meron tayong kapatid na namatayan o kaya kapitbahay lang, no? Present tayo, nakikiramay tayo sa kanila. No? Kahit hindi natin sila minsan nasa servicean, may mga moment po na nandun tayo, present tayo. Nag-extend tayo ng sympathy. Malaking bagay na po yun para sa isang taong nawalan. No? Huwag ka lang uupo at makikilaro doon. No? Hindi po maganda yun. No? Makipagkaibigan, ano pa, makipagkaibigan tayo. Ito, walang duda, lahat tayo dito friendly. No? Madalas nasosobrahan pa nga tayo sa pagiging friendly, ginagawa na rin natin yung ginagawa nila. No? So, huwag tayong maging suplado. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging suplado. Sabihin nyo rin po sa akin yan. So, kumain kasama, ito pa. Kumain kasama, no? Magkaroon ng fellowship sa ibang tao. Malaking bagay po ito. Sama niyo rin po ako dyan. Ang ebanghelyo po ay hindi lang ipinapangaral, ito ay, pabasa nga po. Ang ebanghelyo ay hindi pinapangaral, ito ay sinasabuhay. Panglima, at ito, na-apply na natin to sa maraming pagkakataon. Nanyayahan sila sa iglesia. Anyayahin natin sila dito, no? Umattend sila ng church. Matuto tayong mag-imbita sa ibang tao. At ngayon pa lang po, wala pang announcement portion, nagpapaanyaya na po ako sa bawat isa. Every Wednesday, 7 p.m. dito po sa church meron tayong prayer meeting. At ini-invite ko po kayo, ha? Bawat isa sa atin. Sabi mo sa katabi mo, umattend ka. Umattend ka. Prayer meeting, 7 p.m. Yung nagsabi naman sa'yo, sabi mo, umattend ka din. No? Mga ikaw yung nag-invite, ikaw itong wala. Umattend tayo sa gawain ng Panginoon. So sa pagpapaanyaya po natin sa iba, sa gawain ng Panginoon, dapat maging una, palagian. Palagi tayo nag-i-invite. Hindi yung isang invite mo lang, hindi ka pinagbigyan, susukuan mo na. Tatampo ka na, hindi mo na papansinin. Tandaan po natin, hindi natin kalaban yung mga tao sa labas. Gusto natin silang makakilala sa Panginoon. Kaya wag natin silang sukuan sa pag-i-invite. Lalo na pag may mga events tayo, may mga programs tayo, no? Mag-invite tayo. Pangalawa, maging magalang din po tayo. Huwag tayong bara-bara. Huwag yung, hoy, attend ka. Uy, attend ka sa amin. Hindi po ganon, no? Maging magalang po tayo sa pag-i-invite sa iba. Pag hindi po tayo napagbigyan ng isang beses, huwag tayong magagalit, huwag tayong magtatampo, huwag tayong susuko. Tayo po ay maging mapagmahal at hindi mapilit. Huwag tayong mapilit. Iwasan niyo po rin yung mga paanyaya na punta ka kasi may bigayan. O punta ka, may swimming daw sila. Tama ka. Libre daw, sama ka, punta ka, sayang. No, maging intentional po tayo. No? Gusto nating makakilala yung tao sa Panginoong Hesus, huwag natin silang ituro sa mga bagay na pansamantala lang. Ituro talaga natin sila sa kailangan nila. Sabi po dito, ang isang simpleng imbitasyon ay maaaring maging daan ng walang hanggang kaligtasan. Si Pastor, isang invite lang, no? Attend ka sa amin. Alam po, sabi ni Pastor, may gawain sila sa mga kabataan. Pero nung panahon natin, wala pang fellowship. Magulat ako, mga nanay yung kasama ko. Pang ilan na pa to? Pang-anim. Naka-Roman numeral kasi di ko alam yan. Maging mapagmahal sa mga bisita. Pagmamahal pa rin po. Sa mga bahay po natin, pag may bisita tayo, anong ginagawa natin? Ini-entertain, mini-welcome, no? Bibili ka pa ng juice pag may meriendahin mo ng tinapay. Ngingitian, aalagaan. No? Tanong sa atin, ginagawa ba natin dito sa church yan? Pag may bago tayong nakikita. Yes? No, mga palangiti po kayo eh. No? Pag may bagong mukha po tayo nakikita, ano yung first step natin? No? Wini-welcome ba natin sila? Inaasikaso, minamahal. Yan. So, kailangan po maging intentional tayo sa mga bisita natin kasi mahalaga sila sa atin. Hindi lang po ito para dumami yung attendance natin, kundi para maging mapagmahal tayo sa ating mga bisita. Ganon din po sa mga literal na bisita. Halimbawa, may mga pastor na galing sa ibang lugar na punta sa atin dito na bisita. Welcome po natin sila.
pakita natin sa kanila yung pag-ibig natin sa isa't isa. No? Isa sa mga hinahangaan ko pong traits, although ito po yung sa Holy Nation, kila Pastor Nodel. Yung paraan nila ng pag-welcome nila sa bisita. Hindi siya awkward, very natural siya. No? Every time na nandun kami, kahit araw-araw, linggo-linggo kami nandun dati ng pandemic, talagang babatiin ka nila, kakamayan ka nila, walang suplado sa kanila, lahat sila friendly. To the point na na-awkward na talaga ako. Ko hindi ako sanay sa ganun. Pero, wala pong awkwardness kapag ka natural yung ginagawa po natin ganun. So kapag may bisita po tayo dito sa church, matuto tayong magpahalaga sa kanila. Kasi baka yun na yung araw na itinakda ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. At panghuli po, bigyan sila ng pagkakataong marinig ang Ebanghelyo. So sa tamang panahon po, sa tamang timing, mag-alok tayo ng Bible study, no? Hindi ito biglaan na pag-attend pa lang, attend ka sa Bible study, no? Minsan kailangan mo ng perfect timing po dito. Ano pa, mag-alok ng Bible study, magbahagi ng testimony mo. No? Ibahagi mo sa Kanya yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Pero tandaan po natin, your testimony is not the gospel. Baka puro kwento mo na lang yung minukwento mo. At hindi na yung salita ng Diyos. Maigi pa rin yung salita pa rin ng Panginoon. Yeah. Tapos mag-imbita tayo sa mga discipleship. Yeah. Every Saturday, meron po tayong Bible study sa kabataan tsaka sa mga nanay at tatay. Nandito po sila every 3 to 4 o'clock. No? Sama po kayo pag may time po kayo. Ang pag-ibig po ang naghahanda ng lupa, pero ang salita ng Diyos ang binhi ng bubunga ng kaligtasan. Next part. Ayan. Yung pag-ibig natin sa isa't isa, pag-ibig natin sa kapwa o sa iba, yan lamang po yung naghahanda ng lupa o ng kanilang mga puso. Pero yung salita pa rin ng Diyos ang binhi na magbubunga ng kaligtasan. So, bigyan natin sila ng pagkakataong makarinig ng salita ng Diyos. At pangwakas po, panghuli, mga kapatid, sabi po dito, hindi natin kailangan maging preacher para mag-evangelize. Hindi natin kailangan maging pastor o theologians. Kailangan lang natin maging kaibigan. Maging kaibigan. Kagaya ng ating Panginoong Yesus, no? Kahit sa mga makasalanan, natuto siyang maging mapagmahal. Kung wala po tayong maakay na tao sa pagiging tapat natin, at least naging mabuting Kristiyano tayo. Wala pong talo doon. No? Isang kaluluwa lamang po yung maakay mo, sapat na yon para maging makabuluhan yung buhay mo. Panghuli po, ang Ebanghelyo ay simple lang. Ang kailangan lang po dito ay pusong nagmamahal at pusong handang magbahagi. Kaya po lahat ay umukod na lang yun. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe niyo po sa amin sa umagang ito. Hindi na po ito yung unang beses na narinig namin ito, pero hanggang ngayon, Lord God, very fresh pa rin sa amin kasi hindi pa rin po namin ito nagagawa. Ganun pa man, O God, dalangin po namin na sa pagkakataong ito, narinig namin yung napakasimpleng 7 paraan, Lord, para magbahagi ng salita mo. Tulungan niyo po kami sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na mamuhay kami, Panginoon, bilang mga tunay mong tagasunod. Na maging totoo kami sa pag-ibig namin sa isa't isa, sa kapwa namin, sa mga bisita namin, sa mga tao sa labas, O Diyos. Maging intentional din po kami, Panginoon, at maglaan kami ng mga oras, Panginoon, para ipanalangin sila. Naniniwala po kami, Panginoon, yung evangelism, yung pagbabahagi ng salita mo, yung mga tao na makarinig at tumanggap sa iyo, ay magandang plano mo at kalooban mo, Diyos. Kaya sa panalangin po namin ito, alam namin na ikaw ay sasagot sa amin, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, sa mga susunod na oras sa malaliman pa naming discussion na mas ma-brought up sa aming mga puso yung bagay na dapat namin gawin sa mga susunod na araw. Muli po, dalangin ko po sa bawat isa na datnan niyo po kaming tapat na naglilingkod sa iyo sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Maraming salamat po sa oras na ito. Ang kapurihan ay sa iyo, ang pasasalamat ay sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin at patuloy ka namin sasambahin. Ito po kami sa magdalangin sa tayong pangalan ng Jesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen. So para po sa ating discussion, may bisita po tayo. Welcome natin. Para sa ating discussion, ito po yung tanong, 2 lamang po. So kailan ka huling beses na nanalangin o sinadya mong may ginawa ka para mailapit ang isang tao sa Diyos?
At ano po yung mga pumili dun sa'yo. Pangalawa, dun sa 7 hakbang na yun na napag-aralan natin, ano yung napapansin mong mahina sa buhay mo? No? Na kailangan natin ng tiyak at practical na hakbang para magawa natin siya sa linggo. So, yun lamang po. Punta po tayo sa mga groupings po natin. Palain po tayong lahat ng Panginoon. Send mo sa akin. Bisita. Hilda ka ng Diyos.